call this budget briefing to order. Before we continue, let me welcome Attorney Acosta to this budget briefing, and thank you for joining us today. So let me direct the committee secretary to acknowledge our guest. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon. For the briefing on the FY 2026 proposed budget of the following agencies, we have the Public Attorney's Office, Institute for Labor Studies, Commission on Appointments, Senate of the Philippines, and Senate Electoral Tribunal. We have from PAO, Chief Public Attorney Persida V. Rueda Acosta, together with Deputy Chief Public Attorney Annalisa M. Soriano, Deputy Chief Public Attorney Erwin Erfe, Attorney Revelyn Dacpano, and Attorney Rigel Salvador. For ILS, we have Executive Director Janet Damo, Mr. Camilo Franco Cabusas, and Mr. Reynero Alba. For the Commission on Appointments, we have Secretary Joey Flaminiano, together with Attorney Milaluna Ignacio, and Director L.C. Montesilio. For the Senate of the Philippines, we have our Secretary Renato N. Bantug Jr., and we're still waiting for our ED for Admin, Jocelyn Yuson, Bureau Director Levi Ordonez, and Director Risa Manalansan. First set, we have Attorney Eleanor Francisco Anunciacion and Director Eloisa L. Marquez. We have also requested the presence of representatives from DBM and COA. For DBM, we have Assistant Director Lulu Vispo, Director Carlos Castro, and Ms. Josephine Mendoza. For COA, we have Ms. Cynthia Ferrer and Ms. Eleanor Miagao. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Committee Secretary. Well, first of all, Attorney Acosta, to our PAO Chief. Actually, talagang gusto kong makapunta kayo dito dahil sa dami po naming hini-hear na mga agencies, ang PAO lang ang nakita kong nakagastos ng kanilang pondo 100%. No, lahat ng mga agencies na hear namin dito hindi nauubos yung kanilang pondo. So that speaks of efficiency and also good management. Yung mga ibang opisina, in fact, pinupush pa namin sila na gastusin yung pondo dahil pag naka-appropriate na yung pondo, alam niyo naman, sayang pag hindi ginagastos. And I also saw in the report na yung mga field lawyer positions ninyo, almost lahat na fill up rin, no? 99.93% ang fill up rate. Another, I think for me, this is another accomplishment. Again, many agencies, hirap na hirap punuin yung kanilang mga authorized positions. Sayang kasi andun na yung authorized positions at hindi na-fill up. So, naiiwan lang yung pondo. No? So, I congratulate the PAO. Other than giving our poor constituents access to justice, but also managing the department very well by making sure that all the appropriations are fully spent wisely and also the authorized positions are fully filled up. So I congratulate PAO for those achievements. No? Yeah. Thank you so much, Chairperson, Senator Win Gatchalian, for your remarks na lalo po kami ma-inspire para sa maralitang Pilipino sa inyong pag-analisa kung paano nagtatrabaho ang buong pwersa ng PAO. Maraming salamat po. At marami kayong bibigyan ng serbisyo. Nakita ko dito in 2024, 15 million ang nabigyan nyo ng tulong. Napakalaki yun na suporta na binibigay ninyo sa ating mga poor constituents, mga indigent constituents. Pero nakita ko rin, ang laki ng jump noong 2023, 12.5, tapos noong 2024, 15. Bakit po lumaki ang kliyente ho natin? Almost 2.5 million ang itinaas in just 1 year. Una po sa lahat, with your permission, sinama po tayo ng ating First Lady, Luis Araneta Marcos, sa kanyang Love for All program sa mga malalayong baybayin, kagubatan at mga probinsya. At sinama rin po tayo sa OFW Caravan ng DMW at ng OWA. At meron din po tayong social media na ginagamit, FB program ng PAO at ng inyong lingkod, na meron na pong 1.63 million followers
At dumami po yan mula po nung pandemya na walang access sa mga opisina. Nagbukas po kami ng aming mga Messenger, Viber, at binigyan din natin ng tigli 500 piso bawat abogado para sa cellphone para matext nila ang kanilang mga kliyente at matext din sila. So sinamantala po natin ang pagkakataon na bukas ang Twitter, ang Viber, WhatsApp, lahat po ng forms, pati YouTube, TikTok, Messenger, para po ang ating maralitang Pilipino may tatakbuhan kung sakali. At nagpapasalamat din po ako, bagaman kapatid nyo po yung ating mayor sa Valenzuela, sinamahan po niya ako sa pagdalaw sa mga kulungan. Meron din tayo sa Valenzuela kasi meron kaming programa doon na with the IBP, na may partnership kami with IPP na tinitignan yung mga kaso ng mga PDL, mga persons deprived of liberty. Kung mga iba ay lumampas na dun sa sentensya nila, matulungan sa courts para makawala na. Kasi iba, meron kami mga na-encounter, taon na, 2 years, 3 years, nalampas sa sentensya, nandun pa sa loob. So, clog na yung ating kulungan, tapos kawawa pa yung tao dahil lampas-lampas na yung kanyang sentensya. Maganda po yung ginawa nyo dahil nga kokonti na po ang inmate sa Valenzuela. Halos buwan-buwan, napakarami pong napapalaya at yung ating DPH, si Attorney Kuong, ay napakaganda po ng pakikipag-ugnayan sa Office of the Mayor. At talagang full support naman ang Office of the Mayor sa PAW. Dahil sa batas po natin na inyong ginawa noon ay pwede pong tumulong ang local government unit sa pangailangan ng PAW. Mandated naman po sa batas. Thank you for that, Chief. Nakita ko na ang ideal, based on our notes, and correct me if I'm wrong, but ang ideal number of lawyers ng PAW based on the clients is 3,600. Tama po ba? Pero ngayon meron tayong 2,681. So a deficiency of almost 1,000 lawyers. Tama po ba? Based on data? Opo, kasi ang ating mga piskal po ay 1 court, 2 prosecutors. Ang PAW po nasa ay isang court, isang PAW. Pang criminal case lang po yun. Pero po paano yung labor cases natin para sa mga obrero? Paano rin po yung ating mga counterpart ng Solicitor General sa mga apila? Paano naman po yung ma-attend sa mga preliminary investigation at mga quasi-judicial cases ng maralitang Pilipino? Kaya ang bawat PAW po ay talagang overwork. Halos every quarter may lumaalis po, nagpipiskal, nagja-judge, napakalakas ang turnover. Kaya alang nangyari po kay PAW Chief kundi maging teacher na lang ng mga bagong pasa para po maging epektibo sila. Pero pag naka 5 years, ayun, judge na, piskal na, at may mga justices na rin po sa Korte Suprema na galing sa PAW, sa CA, sa Sandigan, at talagang okay lang po yun dahil magandang source po ang PAW ng well-trained lawyers, saka sanay na talagang honest at hindi tumatanggap ng bayad sa kliyente. I think sa mga abogado, magandang training ground ang PAW dahil talagang ito literally grassroots, no? At yung pinaka mahirap natin mga kababayan ang tinutulungan nila. Lalo na yung mga kababayan natin na marami siguro iba no read no write, iba hindi rin naintindihan ng batas, no? Dahil komplikado yung batas. So magandang training ground na meron silang ganitong connection sa mga kababayan natin para alam nila yung realities on the ground. Ano ba yung talagang nararamdaman ng mga ordinaryong kababayan natin. Kaya ako rin, alam ko, even nung mayor ako, mataas ang turnover, papuntang PAW, which ako, para sa akin, okay yun. Dahil sabi ko, it's a good training ground. Pag gusto nyo pang umakyat, maging judge, justice, at least naranasan nyo yung pinaka-grassroots ng law profession. Nag-aalala lang po ako baka mag-aalisan yung magagaling. Kaya nilalaban po namin ang karapatan ng mga senior na dapat sana kapantay ng sweldo ng mga counterpart namin sa prosecution. Kasi may demoralization po yung mga regional public attorney sa regional prosecutor, mas napataas pala ang kanilang rango, bagaman sa batas, sa Paulo, RA 9406 ay pantay dapat. Kaya may request po kami sa DBM na pagpantayin na ayon sa batas, pero ni-refer po sa DOJ, hanggang ngayon po nasa DOJ pa, ilang taon na. Malamang, baka kayo po makatulong sa amin sa parity at kung anong benepisyo ng mga piskal, yun din sa Paulo. Dahil paano po kung wala na yung mga senior na magagaling, maiwan na lang bagong pasasabar, kawawa rin po yung maralitang Pilipino kung puro bagong abogado na lang po ang uugit dito sa ating opisina. So ang inyong
request is yung mga senior positions iparehas sa fiscal. Opo, kasi yun po nasa batas eh. Ang sabi doon ay same privileges, retirement, rank, salaries, pero ang nangyari po ay parang doon sa naging implementing rules ni Secretary, yung pong nagpakamatay, Secretary Andaya, ay mas nataas pa rin yung mga prosecutor eh. Ako po walang problema dahil 2004 nung pinatigil natin ang pagbitay ni President Gloria, ay na-promote po ako sa cabinet rank. Kaya ako po ay nasa 31 na. So paano naman po yung hahalili sa akin, mananatiling 30, yung mga deputy 29. So napag-iwanan po ng Department of Justice ng NAPROS. Pero yan po ay tinalakay na rin sa mga committee hearing na sana po ay mapagbigyan na ng DBM dahil ang gusto ng DBM may opinion pa ng DOJ. Sabi ko may batas na eh. Bakit kailangan pa ng opinion? At kami po ay independent and autonomous na sa DOJ sangayon sa Republic Act 9406. Kaya ang kailangan lang daw po pirma ng Secretary of Justice. And then after that, may corresponding budget, no? Kasi adjustment pataas yan eh. Opo, ang sabi ko kahit prospective na lang dahil nagtitipid po tayo, payag po yung mga senior, kahit hindi retro ng 2010 pa, kahit prospective, kahit ngayong buwan na to, sa susunod na buwan, pumapayag po kami. Magkano po yung adjustment? Do you have any computation? Bali, one salary grade lang po. Kahit roughly lang, magkano ang adjustment? Ang pagkano ba yun? Do you have any... Bali, 17 po yung regional directors natin and then ang assistant regional ay nasa 21 tsaka yung deputy. Okay. At kung may papalit po sa akin, 30, magiging 30 lang, step 8 kasi ayaw pumayag ng DOJ, nakapantay ng DOJ secretary ang magiging rango po. Itong one adjustment up is pantay na with fiscal. Opo, Okay. opo. Hindi naman pala ganun kalakihan Hindi na. po, kasi yun lang matataas. Kasi yung mga mabababa, mga bago lang lawyer din ho yun. Oo, Kasi correct. nag-aalisan. Sige. Kaya nakikiusap po kay Secretary Mina na sana wag na. Kasi nung araw po, kung nabalitaan nyo sa media, yung retirement namin ayaw bayaran. Nagkaso pa po kami sa court at mawalang galang sa DBM. Natalo po ang DBM ng PAW. At kumampi po ang Soldian sa PAW. Kaya po ayaw naman naming magkaso dahil ang advice po sa akin ng palasyo ay wag magkakaso, makiusap ng makiusap. Pero ilang taon na rin po kaming nakikiusap. Sabit nyo na lang sa amin, Chief, kung magkano yung magiging budgetary impact. But I would assume na kailangan muna ito ng approval ng DBM. Once na-approve ng DBM, then ilalagay na sa budget. Opo, kahit prospective po, payag kaming Sige lahat. po, sige Maitama lang po yung hindi na itama. Well, ako nga, sabi ko nga, dahil nagbibigay kayo serbisyo to 15 million, ang dami 15 million Opo. poor constituents to. Opo, sabi nga ng Napakalaking iba, bagay ito eh. kaya na po namin maghalal ng isang senador eh. Dahil sa dami po ng kliyente. Totoo naman po. Actually, nagulat ako. Dahil binoto po kayo lahat ng kliyente namin, kaya po kayo naging senador. Opo, totoo po yan. Dahil idolo ko po ang mga gatsalian. Lahing inchik din ako eh. Pero, Chief, dapat maintindihan ng mga kababayan natin, itong mga poor constituents natin, ito yung hirap sa justice, di ba? Dahil una-una, hindi nga nila naiintindihan. May complicated ang laws natin eh. Pangalawa, mahal kumuha ng mga private na abogado. Ang pawang ngayon ang nagbibigay ng serbisyo sa kanila. No? And I understand also, nakita ko sa datos, correct me if I'm wrong, based to sa research namin, ang success rate ng kaso ng PAW is 81%. Tama ba? Parang last year ho yan. Last year, 2024. Mas tama. mataas ho ngayon. Kasi sir, yung mapalaya mo lang, mapababa sentensya, panalo na tayo dun eh. Lalo yung acquittal. Saka sir, yung death penalty na ipanalo natin. Nakalaya na po yung 2 bibitayin nun. At binigyan ko po ng trabaho yung isa. Yung po, tamark lang, no read, no write yun. Si Roberto Lara. Empleyado na po ng PAW ngayon sa Bacolod. Wow, okay. Gwardiya siya dun. Opo. So, anong success rate? Kasi ito 2024 eh. Ano po itong 2025 per semester, 85.04. Per semester po yan. Nung pong 2024, 83.63%. So, kung ang para sa akin, anything above 80% is already an accomplishment dahil sa laki ng sa dami ng hinahawakan nyo, naintindihan ko rin almost, tama po ba? Almost 600,000 cases ang hawak ng PAW Per lawyer po.
Per lawyer? Hindi, all lawyers po. Nung nakaraang taon po, 847,317 ang kaso Ang namin. kaso na hinawakan Lahat ninyo? daw yun, pati labor, Oo. pati quasi-judicial. Ngayon po, kalahating taon pa lang, 667,000. And then ang success rate, on the average lang kung Ang 800,000 a year, ang success rate is 85%. Opo. More or less Oo. Opo. Tsaka marami po tayo napapalaya ngayon, sir. Dahil naipabalik na po ang good conduct time allowance sa bisa ng kautusan ng Korte Suprema. Pati po yung plea bargaining sa mga drug cases. Nagpetisyon po ang PAW sa Estepona case, naipanalo po ng PAW, kaya po may plea bargaining na sa lalo sa mga petty drug cases lamang. Isang hitit o napasama lang sa barkada, nakakalabas na po ang mga kawawa nating dapat lang iparehab. I'll go to yung operations natin. Isang PAW lawyer, ilang kaso ang hawak? Ang isang PAW lawyer po na isang taon, 317 cases. 300, dami Kaya pag natuto po, umaalis na talaga, hindi na mapigil eh. Kasi sabi nila, lilipat sila sa ginhawa naman, matagal na kami nagtiis. So araw-araw may kaso siya. Opo, sa isang Halos araw-araw calendar, may kaso 20 to siya. 40 cases po nakaset. Correct, oo. Opo, at saka hindi pwedeng postponement, bawal sa amin yun. Ayaw ko nun. Dahil gusto ko, laging ready. Kaya overtime pa ho sila. At ang PAW, may 24/7 hotline. Ayan, Saturday, Sunday, may duty po. May inquest kami hanggang hating gabi. At kahit sino po, kahit taxpayer, pag walang private lawyer, pwede kaming tawagin at napapalabas po. So, nakita ko nga dito, all 2,681 PAW lawyers are required to render 24/7 inquest and urgent legal assistance. Opo, So wala talagang tulugan. wala akong tulugan madalas. Hirap Lalo pala. nung tanimbala nung araw, 5 buwan mo kami walang tulog. Dito, Buti na wala na ho yun. mas madali pala trabaho natin dito si Secretary. Opo, kaya talagang kailangan po ng suporta ng ating mga legislators, ang PAW. Kawawa no, pag alis ko po, sana may mga magpapatuloy pa rin ng ating advocacy. So that's why nag-submit kayo ng proposal for 985 positions. Tama ba? Opo. Okay. And that's for 2026. Pwede po sa 2026. Nakapasok na ho yan sa budget nyo? Itong Hindi 900? pa ho nakapasok. May sulat po ang DBM kamakailan. Kailangan na naman daw po ng pirma ng Secretary of Justice. Kaya po, minsan malungkot, nagdemanda nga po kami sa retirement. Kaya lang na kami nabayaran. Dahil nag-object po ang Department of Justice noon. Ewan ko po kung anong gusto ng mga taga-legal nila. Kasi malamang may law sila, hindi pa rin po na-approve hanggang ngayon, yung State Council natin na iwan. And then meron kayong, I think meron kayong for 2026, ang proposal niyo is 500 lawyers, tama? Tama po. So yun ang para naman mapababa yung workload na 1:300 cases. Opo, talaga kawawa po yung mga PAW, lalo po yung mga PWD na mga PAW. Sa Sagada, yung talagang hirap na hirap, umakyat doon sa opisina, sa court. Talagang kailangan po talaga ng suporta ng PAW. Sana bago po ako mag-retire sa PAW, matupad na yung legacy ko. Bagaman yung building, sir, tulungan niyo po kaming matapos din sana. Oo nga, yun nga ang gusto kong i-discuss rin. Meron kayong ongoing building ngayon. Tama po. Magkano po ang total project cost ng ongoing? Nung una po, 1 billion lang, tumaas ang presyo 2019. May phase 1, natapos si phase 1, may kulang, tinuloy ni phase 2. Ngayon may phase 3 at may phase 4. Dapat daw may phase 5, nawala daw yung budget sa phase 5 dahil nga sa problema sa flood control. Sana po yung PAW man lang maituloy po, matapos natin ma-inaugurate ninyo sir itong aming building kasi nagbibintana na. Meron na ding nakapag-bid sa escalator, elevator, meron na pong aircon, finishing na lang po ito. So kung mapopondohan po to next year, matatapos to next year, mai-inaugurate natin, makakalipat na kami. Yung building nyo for 2026, fully funded na yan? For this coming new budget? Wala daw po, sabi ng mga taga-DP, tanggal daw po kasi nga sa flood control problem, nadamay po kami. Pero pwede naman ibalik sa, hindi naman flood control yung building Oo nga po. Kaya nga sabi ko, makikiusap ako sa inyo na baka lagyan ng pondo, tanungin natin ang DP. Nasa kanila po pera, wala po sa PAW. Hindi po sa akin binigay dahil ang gusto po ng mga advisor ko, wag ako tatanggap ng pera sa pagpapatayo. Ipaubaya sa DP lahat. Pero nagtagal po, 2019 pa yan.
Two-year project lang dapat. 2019 pa. Opo, 2019 pa po. Ano na ngayon? 2025, di ano na? 7 years? Mag 7 years, sir. Kaya nakakalungkot po. So wala talaga itong building unusable. Wala talaga. Yari na po. Finishing na lang ang kulang. Pero walang taong gumagamit. Wala pa po. Kasi wala pa hindi pa tapos yung pagbibintana. And then nag-umpisa ng construction 2019? Opo. Crap. So magkano na lang to finish? Siguro video? po, ano na lang kasi. Sayang naman. Magkano Kanina, DPWH yung budget to. Kaya yun ang pinag-uusapan namin, yung mga unfinished projects. Yan o, Kasi isa sayang yung PAW building, biktima ng unfinished project nila. Ang kasi, problema daw sa subcontractor, di nababayaran. Sabi naman ng contractor, nabayaran. Hanggang na pinagharap-harap ko na sila. Yung pala, hindi talaga nababayaran. Pero dito sa capital outlay nyo for 2026, maliit lang, 20 million eh. Pambili lang ng computer yata, sir, yan. So walang building to? Aircon, Walang building? wala po. Kasi ang pondo nasa DP. Nakalodge sa DP. Okay. Takot po ako na baka pagdudahan ako ng ating mga kababayan sa paghawak ng pera sa construction. Okay. Kaya pinaubaya ko sa DP lahat. Okay. Opo. So magkano pa ho ang balance to Ay, ito complete? pala, na-islas ngayon to. Para to complete? Na-islas, sir, ngayon tong 380 million. Ngayon 2026. Okay. Pwede po sigurong ipabalik nyo, sir, para mayari na mag-inauguration na tayo. At saka nakadetail ho ibang pao natin kay Sir Rex sa DSWD. First day niya, nasa akin na ho siya, humina sa ng mga pao lawyers doon. Thank you. Nagjo-duty ho doon para sa mga bawsi cases, support. Sa Bausi cases. Opo, kasi correct. kulang na abogado sa DSWD. Correct. Kaya araw-araw may pao lawyer ho doon sa kanya. So itong 300, pag binigay ho, tapos na yung building. Ang sabi po ng DP, matatapos, ang kulang na lang furnitures, baka bigyan po din tayo ng tulong ng Office of the President sa furnitures. Dahil sabi sa akin ni Presidente Marcos, kapag nayari, wag mo nang problemahin yan. Mayayari yan, malalagyan yan ng gamit. Sayang naman kasi andyan na yung building. I would assume mga 90% na is complete. Malapit to sa Batasang Pambansa, katabi ng COA. Oo, sayang. 10-story. Oo. May helipad yung taas para yung Presidente, kung magsoso na gusto magpakapiron, pwede ho doon sa tuktok. So lahat ng PAO lawyers doon mag-o-office. Yun pong NCR Director, may Maropa, yung 4A, 4B, buong central office po, lahat ng, pati yung counterpart ng Solgen, yung ating mga special field cases lawyer, NCR, pati po yung chief, doon din po, yung magiging chief na bago Sige na po, siguro, sir. pagtutulungan ho namin. Kasi yun ang isang, kanina lang, yung DP, one of the things that moving forward na gagawin, lahat ng mga hindi pa tapos na projects, tapusin na. Kasi sayang eh. Opo. Kagaya nito, gumastos kayo. 1 billion na ba nagastos nyo? Magkano na? Almost 2 billion na po yan, alam ko. So 2 billion. So in 2 billion since 2019 hanggang ngayon hindi nagagamit. Tumataas ang presyo ng mga gamit. Sabi ko, ba't di nyo yariin? No. Every month to, minimit ko yung mga taga-DP para tanungin ko ano nangyari. Halos may coordination meeting kasi nga pasabi- makulit ako eh. Pasabit na lang sa amin, Chief, yung exact details on the building, especially kung magkano yung kulang. Opo. Let's see if we can, baka meron tayong pwede pagkunan para matapos na yon. Malay nyo po, kayo po ang maging presidente, kayo na po ang mag-helipad doon sa tuktok. Homeowners president, pwede. Homeowners. Wish ko po yan. Wish ko lang. Homeowners. Opo. So para matapos na natin next Opo. year. Oo. And then Sasabit- sayang yung pondo. Sasabit po namin. Pati na islas kung ano to po. Oo. Yung ano ang ideal number of cases per lawyer po ng Per lawyer, ng PAO? sa private po, yung 10 mahirap na sa isang buwan eh. Tignan nyo naman sa PAO. Kaya 1 is to 300. Oo. Pero kinaya po yan. Kinakaya. Pag Kaya may naman, passion. nakita ko, kinakaya naman talaga. O kasi nung araw, PAO lawyer lang po ako sa Manila, 1990 to 93. 3 court ko pa nga eh. Buntis pa ako sa panganay ko. Kaya lang, lagi akong dinudugo nun. Sa pagod. Sabi ko, sana magkaroon ng PAO chip na pagiginhawain yung PAO. Yung pala ako na yung magiging PAO chip. Opo. So I guess yung ideal talaga medyo malayo pa sa gusto natin. Pero next year may 500, 'di ba? Tama. Tama ho, kung mailalagay nyo po yan, Okay. sir, napakagandang tulong po sa PAO at sa ating maralitang Pilipino. Matutuwa po sila.
Nakasama na yan dito sa budget, yung additional 500? Hindi pa po. Ay, hindi pa kasama siya? Hindi pa po. Okay. Pinapa-insert po namin sa lower house, hindi po yata na-insert. Si Kong Rupus po ang kausap namin. May sulat kami kay Speaker, kay Kong Rupus, saka sa chairman ng APRO. Pero parang hindi po nasama yung 500 Lawyer. positions. So ang request nyo ho is the building, which is about 380 million. Yung new PAO lawyers, ang base dito is about 1 billion, tama ba? Yung 500 Opo, na... opo. So additional 1 billion for Opo. the 500 PAO lawyers. Hopefully yung 500, I'm sure pwedeng makatulong yan sa pagbaba ng caseload. Opo. Tsaka ma-deter yung pag-alis ng magagaling po. Kasi hindi na masyadong mahihirapan. Tama ba? Chief, sa ngayon, I'm sure you're trying your best na mabigyan serbisyo lahat ng mga kababayan natin. Meron bang mga instances na dahil punong-puno na yung mga PAO lawyers natin, hindi nila tinanggap yung case, tapos dahil sa punong-puno na yung kanilang caseload, meron bang ganyan na mga instances? Bawal po sa amin yun na mag-refuse. Kinakasuhan ko po. Kaya meron kaming administrative cases division doon sa legal po namin. May mga kaso yung iba. Pag tumanggi, ina-admonish ko lang, naawa rin ako. Meron, sir, ang kamaking problema, psychiatric problem po yung iba na lawyer ko, bumibigay. Kahit may mga doktor kami nag-aalaga sa kanila, bumibigay, anxiety, depression, marami na pong bumigay. Ako na lang hindi bumibigay yata sa dami ng problema ng bayan natin. Opo. Kaya malaking tulong po madagdagan po ang lawyer at magawa yung building natin. Pero may policy kayo na no refuse. Opo, basta qualified po, bawal tumanggi. Kung di mo kaya magpaparelieve ka sa ibang pwedeng Sa iba gumanak. naman, oo. Mm. Oo. Kasi with 1:300 caseload, talagang challenging niya. Araw-araw, parang araw-araw, kung meron kang hearing araw-araw, di parang araw-araw mayroon kang meron Opo, kang stressful hearing. talaga. Lalo yung mga buntis, may anak, talagang mahirap po. And then you said the turnover madalas. Can you, let's say sa isang taon, ilan ang umaalis na mga lawyers? Ang average po, nasa 400 to 500 ang umaalis. Marami rin. Marami po, ka-appoint nga lang, ang dami-dami nung nakaraan, fiscal saka judges. Meron na naman po naka-line up. Nagsasabi naman po sa akin ang mga kinaukulan pagka may alis. Kaya may taking kami ngayong December, sa March, sa May. Lagi kami may taking, pamalit po sa aalis. So out of the 2,600, more or less lang, mga 400 a year ang umaalis. 400 to 500 a year. Tapos papalitan nyo lahat to ng... Mga bagong pasa na po papalit doon. Tuturuan pa. Kaya kung sana magka-parity, yung mga senior man lang, wag umalis dahil sila po ang professor nila eh. Sila ang magte-train. Opo. Yeah. May mga senior ba? May cases na umaalis rin? Dati po, nagja-judge. Meron din po. Yung mga district head po ngayon, puro district head na naging piskal, saka naging judges. Mga distrito na. Si Atty. Kuong palibasa, best friend niya po yung mayor, si mayor natin doon, kapatid nyo. Ay sabi niya, hindi ako alis, mahal ako ni mayor. Naalagaan naman yata Opo. sila doon. Dinagdagan pa nga po ng local subsidy sila May mga subsidies. Kasi ang aming philosophy sa Valenzuela, whether judicial ka, PAO, or other national offices, ang binibigyan mo serbisyo, mga taga Valenzuela eh. No? So, yung client sila, 99% taga Valenzuela eh. So, parang kasama na rin namin sa pagbibigay serbisyo. At saka siya lang ang mayor sa buong Pilipinas sa sinamahan ako sa jail. First time in the history in my 25 years as PAO chief. Sabi ko, nagulat ako. Sabi ko, sa darating pong konbensyon namin sa May, siya ang aming magiging outstanding mayor of the Philippines. Totoo yun, sinabi ko na sa kanya. At may singer din ho kayo doon na napakagaling. Dadalin daw niya. Okay. Other than yung
Chief, other than yung building, yung 500 na lawyers, are there any more gusto niyong pa-augment para matulungan natin yung PAO lawyers natin? Ako kasi, ang aking pananaw dito, if we help the PAO office, we help our constituents Kasi diretso Yung service na binibigay nyo, diretso sa tao Wala ngang layer to, diretso na kagad. So, are there anything na pwede naming ma-augment o masuportahan kayo para mas maging efficient yung servisyo ninyo? Yun nung punto ng wellness. Kasi ang judges may wellness, 1 month, 30 days. Yung pong fiscal meron din. Kami po wala. Natatakot naman po kung pumirma ng order na bigyan sila ng wellness. Paano kung nag-wellness si Pao, walang hawak ng kaso ng maralitang Pilipino, mumurahin naman ako ng mga kliyente. Bakit wala si Pao? Kaya hanggang wala kaming wellness. Kaya iba nagkakasakit, bumibigay talaga. Ang wellness is time off ba yun? Or Ano, kasama ano yun na? Profitable leave po yun. Parang, okay. Dapat i-consume niya. Okay. Parang pag hindi mo na-consume, hindi ka naman babawasan. Hindi mo naman ma-avail next year, ganun. Pwede lang sabayan ng judge sana. Kasi may mga judge hindi nakakapag-wellness, kaya depende sa'yo. Is that part of the budget or is that an amendment of the law? Hindi kailangan nun ng budget kasi hindi naman papasok, di ba? So, sweldo. May sweldo talaga siya. Oo. Benefit lang po yun. Parang privilege. Gusto ko sana maitulad. Kung madagdagan kami ng 500 items next year, pwede na po magbigay ng wellness sa kanila. Kasi may papalit sa kanila sa kanilang mga leave. Itong, meron ba tayong mga instances na kailangan i-disiplina yung mga PAO lawyers natin? Meron ba kayong mga na-encounter, let's say, of conflict of interest or mga, let's say, hindi cooperative? May mga ganun ba kayong... Meron tayong administrative cases na isinasampa sa mga lawyer na malabag sa ating operations manual. In a year, ilan ang Ito po, mula po nung ako'y maging PAO chief noong 2001, bata pa tayo pareho nun, sir. 12 pong abogado ang dinismiss ko from service. May drop from the rolls, 4, suspension, siyam, fine, 38, reprimand, 50, admonition, 21, advice, 4. Bali, 138 sanctions. Talagang ayaw ko po ng corrupt. Gusto ko po honest sila dahil sinusweldohan sila ng gobyerno at may inquest allowance naman silang tinatanggap mula sa gobyerno. Ano yung pinakamalalang violation na... Yung pong nanghingi sila ng pera sa kliyente. Meron ganun? Meron namang uminom, pinabayaran sa kliyente yung kanyang ininom, hiningan pa ng pera yung kliyente. Dinismiss ko po from service. Wala po akong kinakatakutan dahil wala naman akong holin sa kilikili. Kaya takot po sa akin ang mga abogado. Kaya gusto rin po ng ating mahal na JBC na galing sa PAO ang karamihang appointee dahil na-train po silang maging tapat at mapaglingkod. How about yung mga conflict resolution sa barangay, mga lupon, Meron din po tayong barangay legal outreach. Meron ba kayong interaction para hindi na lahat umaakit nagiging kaso? Meron po. At actually, meron po tayong naging sponsor, TV5. Meron po tayong TV reality show, Public Attorney, may Jason po yun. Bali naturuan ng mga barangay. At may barangay legal outreach program din po tayo. At may mediation din po tayo sa bawat taon. Umaabot po din ng 100,000 ang mediation natin. Ang ating mediation po ay umabot ng 48,818 noong 2024 at ngayong unang taon pa lang ay 28,258. Hindi na po nakakarating ng korte yan. So, PAO level pa lang nag-institute na kayo ng mediation? Yung mga away barangay po, away pamilya, at dahil po sa bagong direktiba ng Supreme Court na pwedeng maglaban ng PAO sa korte, PAO versus PAO, karamihan po, sineset na namin for mediation ng mga kaso. Para hindi na kami magbangga-banggaan sa isa't isa. Correct. Para hindi na rin humaba. No? Alright. Alright, Chief, yun na lang ang mga tanong ko. And then, just submit to us na lang your request. Lalo na, ngayon ko lang nalaman yung building, to be honest about it. And that's, yun na nga, in line sa mga reformang ginagawa namin. Gusto namin matapos na yung mga unfinished projects. Alright. Baka kayo po ang hulog ng langit sa amin. Pangarap po namin yung building na yan eh. Kasi squatter lang. 2019, meron nyo? Squatter lang ako kami sa LRA compound dito sa Nia Road. 4th floor, 5th floor, ilan kami? 500.
Nasaan ang location ng building nyo? Sa Commonwealth po, katabi ng COA, malapit sa Batasan. Kaninong property yon? Binili po natin sa NHA. Ah, Pinondohan okay. po panahon ni Pinoy. Okay. Hindi Opo. lang, but sabi nyo 2019 nag-umpisa na. Opo, panahon ni President Duterte naman. Ngayon, tinuloy naman ni President BBM. Oo. Padala na lang in details para matapos. Opo. Once and for all, matapos na natin yan. Opo, salamat po sa inyo, sir. There being no further questions, the budget of the Public Attorney's Office is now deemed submitted for plenary's consideration, subject to the discussion and submission of documents requested. Maraming salamat po, Chief. Thank you. Permission to leave, sir. Yes, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you. Mabuhay po kayo. Oo. Thank you po, Chief.